Eden. Binalikan niya. Talagang malupit ang pagbalik ni Eden kay Claire Castro. Bakit ko nasabi? Ito, panoorin nyo ito. Ito. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan. Ito yung listahan, may pangalan na. Tingnan niya, sablay pa rin Ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan na Ito talaga si Eden Santos. ito ang klaseng reporter na talagang hindi katulad ng iba mga reporter na puro pagyayabang lang. Tingnan mo binigyan siya ng listahan. Ano ginawa niya doon sa listahan? Tinanggap lang niya, tama pala si Madam Claire sa listahan. Okay pala yun. Tama, may listahan na ngayon. Hindi. Ano ginawa niya? Binusisi niya yung listahan. Sablay yung listahan. drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa... So, ibig sabihin, posible na nag-clear pa yan yung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Pero ang nire-report nila ngayon, clear ito sa panahon ni Marcos. Gago! Again, kasi nga, walang lista, wala nakaslagay kung kailan ito. Di ba? Doon pa lang, sabi ko, iba ang tikas nito ni Eden Santos pagdating sa pag-iimbestiga. Investigative talaga. Di katulad nung iba dyan. Wala daw kinikilinga, walang sinusuporta, meron naman pala. At saka yung isa pa. Illegal na droga, nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Gago! Kaya pala makapal daw yung papel. Kaya makapal yung papel. Blanco naman pala. Hayop, nagbigay blanco. Ano ba yan? Patawa naman kayo, Malacanang. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Taliwas! Andali, gusto ko muna makita yung ayan, ang kapal-kapal nung yung hawak ni Castro. Pagtingnan niyo, Na idiniklarang drug clear. Kasi Ayan, nagbigay na ng listahan ng ang kapal-kapal, di ba? bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa... Wala nang date, wala pang pangalan yung barangay. Anak ng... So, ibig sabihin, hindi talaga detalyado. Yung para bang... Hindi, nagigets nyo ba? Kasi, para malaman natin kung totoo.
Ang ginawa niya, sinulat lang, barangay dito, sa Pasay, halimbawa, 7, 8, eto, ilang percentage. Hindi man lang sinulat ano-ano yung mga barangay na yon para makumpirma natin. Makumpirma ng taong bayan, totoo ba na drug-free na itong barangay namin? Di ba? Para alam natin. Importante yan eh. No, para alam ng mga Pilipino, oy, sa barangay natin ha, drug-free na, wala nang mga humihit-hit dyan sa tabi-tabi. O, di ba? No. Dito wala. Previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal. Ayan no, makapal, kaya makapal yung hawa, kalahati pala wala. Habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe, kalahati nun, blanco. Ang lupit mo, Madam Claire! Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. So mali po yung number. Bakit tatanong nyo, bakit mas marami ito? Kasi nga, yung binigay na papel, kuno, nung sinasabi niyang 4,000 o whatsoever, mula pa noong panahon siguro ni Pangulong Duterte at lahat yan. Kaya nga, simple lang eh. Simple lang naman po ang mathematics nito. Hindi pareho. So, hindi ito yung tanong, hindi ito yung sagot dun sa tanong ni Eden Santos. Para lang masabing, nasagot na namin yan ha, bahala na kayo, nasagot na namin yan. Para bagang ito eh. Di ba? Tinanong mo. Diba? Ilang kilo ba yung tinanong mo sa asawa mo? Ilang kilo ba yung yung ampalaya na binili mo? Ito. Ayan 5 kilo. O, di ba? Halimbawa lang 5 kilo. O, tapos pag sige, niwala ka na, sige, 5 kilo. Halimbawa, tangin ng ampalaya 5 kilo. O, pagtingin mo, bakit may ampalaya to? Meron pang sibuyas, may kamatis pa, may garlic pa. Di ba? Oh. Tapos, iba yung numero. So, hindi mo talaga sinagot yung tanong. Ilang kilo ba yung ampalaya? Oh, kung talagang titingnan, biglang 1 kilo lang pala yung ampalaya? Hayop ka, animal ka? Oh. So, sinungaling ka, di ba? O nililin lang mo yung taong kausap mo. So, parang ganun ang ginawa ni Yusek Claire. Sasabihin mo, hindi, ito na, yung listahan na hinahanap nyo, ito na, pak. Iba naman yung numero. Wala kang barangay pa, wala pang pangalan, so hindi yun ang tamang sagot dun sa tanong ni Eden. Diyan pa lang mga kababayan, medyo naglolokohan na ho tayo, di ba? Naglolokohan na ho tayo dyan, di ba? Parang, tinatarantado ba tayo na Malacanang? Ginagago na lang ba talaga tayo dahil kaya nyong gaguhin ng taong bayan? At feeling nyo hindi papalagan taong bayan sa panluloko? Kasi importante ho ito ha. We are talking about drugs. We are talking about yung ating community. Sinasabi nyong, kayo naman nang galing yan press briefing yan Kayo nagbabanggit yan Eto na So, eto naisip ko nga nung pinakikinggan ko ito, sabi ko, ilan pa kayang kasinungalingan ang ipinakalat nyo't nakalagpas dahil hindi binusisi? Baka nagkataon lang ito I do not know. Baka ngayon lang na naisipan ni Eden Santos na magtanong ng details. Pero ilan pa kaya sa mga sinabi ninyo na mga proyektong natapos, kaya ako, napaisip tuloy ako, no wonder, yung binanggit ni Marcos sa zona na 5,500 na flood control project, maybe doesn't exist at all.
Hindi kasi bigay kayo ng impormasyon. Wala naman kayong, asan yun? Diba? Anong mga lugar yun? So the same thing nito. Anong mga lugar yung sinasabi ninyo? Meron pa kayo sinasabing mga drug rehabilitation na mga lugar. Asan yun? Yun totoo. Asan yung mga yun? May nakikita ba kayo? Meron ba kayo nababalitaan? May mga picture bang nilalabas ang Malacanang na pruweba? Ang alam ko pa naman, ang hilig nyo pa naman sa ribbon cutting. Bakit wala tayong nakikitang ribbon cutting na mga rehab na sinasabi ninyo? Unless takot kayo sa rehab. Gago! Hindi, yun yung di ba? Importanteng malaman nun natin. Bakit ganun? Bakit ganun yung mga impormasyon? Ilang fake news pa ang pinakalat ninyo dyan sa Malacanang? Sige nga ho. Ilang fake news pa po? Yan ang malalaman natin. Booking kayo ngayon. Booking kayo sa fake news ninyo. Yan ang totoo. Ay nako. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang